everyone! Welcome back again to my channel. This is Diana Vlogs. Papunta na naman tayo ng market day. So, for today's video day, ay sasagutin natin yung isang comments kagabi ni Inday Jelly. Ayan. Sabi niya, Day, may bumabagsak ba sa test the training? So, ayan. No, based sa experience ko, Day, at sa mga nakikita ko, sa mga nagko-comment, at sa mga namamarites natin, ano? Meron, Day. Yes, meron. Pero pwede ka naman umulit, pero kailangan mo magbayad ulit. So, ang akin naman, ang maibibigay kong tips sa inyo, so, sa test the training day, grabe din yung experience ko dyan. Umiyak din ako ng bonggang-bongga talaga. Kasi, nung ako nag-training day, online. So, mayroon kaming, may pinapanood sa amin na video, din nag-a-attendance kami. Nakalimutan ko kung ilang total na araw yun na nag-a-attendance kami. Then, merong actual 3 days actual training. So, ang unang araw, Day, ay ituturo sa inyo lahat. Paano maglinis ng CR, ng sala, ng kwarto, mag-change ng traditional, nakalimutan ko na, yung sa bed, then duvet, dalawa yung klase. Then, paano magluto, ano yung mga lulutuin nyo, dessert, tapos yung main menu, yung ganon. Naipit ako. So, bakit ako umiyak sa aking test the training, ano? So, nung doon na kami dahil sa unang araw, di ba, tinuro sa amin. So, pwede ka din mag-try kung gusto mong i-try. Sa pangalawang araw, kayo na lang ang gagawa din. Yung trainer na lang yung titingin sa inyo kung correct yung ginagawa mo, iko-correct ka kung mali. Then sa pangatlong araw, yun na yung assessment day. Doon na talaga kailangan nagalingan kasi may bumabagsak talaga doon. So magkano yung binayaran ko sa test the training ko? 18,000 day. So 18,000 ang binayaran ko. Maliban doon sa may mga nabili pa, binili-bili din yung rent ng car papunta doon sa yung bayad sa car papunta doon sa pinag-trainingan namin. So around 1.5 din ang nagastos ko. Kasi 3 days nagstay sa training center, ganyan. So, bakit nga ba ako umiyak doon sa na yan, sa test the training na yan, nung sa pangalawang araw, no? Kasi, nung pila-pila yan, Day. Pumila ako doon sa duvet. Ayan. Pero naririnig ko na yung may-ari ng training center na mayroon silang pinag-uusapan about family problem. Asawa ba nung ganito-ganyan, na may babae, ganito-ganyan. So, nakapila ako doon sa duvet. Then, nung ako pipili ka kasi sa traditional or sa duvet ka magsasample. So, doon ako sa duvet kasi, si traditional, marami siyang patong na, hindi ko ma-explain, marami siyang patong, kumbaga, may makakalimutan. Kasi duvet naman, it's kilt lang, then, yun na, kunting arrange lang kay yung mahirap lang ay pag-cover ng kilt. So, nung doon na, sinita niya ako yung sa pag-cover ng kilt. Sabi niya, sino nagturo sa'yo niyan? Sabi sa akin. Sabi ko, si Ma'am Jenna po. Sabi niya, hindi nagtuturo ng ganyan si Jenna. Sabi niya ganyan. Ako naman, sabi ko, ha? Kung ano yung tinuro sa amin nung unang araw, yun lang din yung ginawa ko sa pangalawang araw. Sabi ko ganyan. Yun na nga. Ayun na nga. Kasi daw, para daw akong nagdadabog, Day. Ang kilt, diba, ang liit ko, then yung kilt ay napakalapad, napakakapal. So, kailangan mo siyang iganyan. Tinawag ako pagkatapos ko doon, sa duvet na yun, tinawag ako, Day. Kinausap ako, sabi niyang ganyan. Doon sa office naman, pero merong taong iba, yung tauhan din niya doon. So,
sabi niya sa akin talaga, gusto mo ba ibagsak kita? Sabi ganyan. Doon ako naiyak kasi wala naman yung intention ko na hindi ako ganun eh. Hindi ako yung nagdadabog, hindi ako yun eh. Sabi ko ganyan, na misunderstanding niya ba? Akala niya nung sinipan niya ako, nagalit ako, nagdabog ako. Kasi alam niyo, sa TESDA, malaking percent talaga yung attitude. Ayan. So, ayan. Mag-market muna tayo dahil pinagtitinginan ako dahil. So, isa lang ang ating bibilhin today. Ito lang. Hindi ko alam kung ano to. Knock knock! Liko! 同生菜2斤 ，OK。 Ito siya, day. Bihira lang kami nabili niyan eh. So, tapos na tayo mag-market, day, no? Isang item lang. So, nung kinausap niya ako, day, sa office niya, pero may tao, may 3 ata sila, so pang-4 ako. Sabi niya, ang talaga ang bungad sa akin. Gusto mo ba ibagsak kita? Sabi niya ganyan. Bakit nagdadabog ka? Sabi ko, mahal. Naiyak talaga ako. Kay utang lang yun, day, 20,000 yung nautang. Utang yun. Sabi ko, hindi ko naman po intention na, hindi ako yun. Sabi ko ganyan. Sabi ko, hindi ako yung nagdadabog na gano'n. Hindi ko ugali yun talaga. So, naiyak ako. Talaga, hindi ko talaga napigilan yung iyak ko. Tapos, buti na lang na, din siya. Sabi niya, taga saan ka ba? Eh, di ba pag Bisaya, matigas yung magsalita, ganon. Bisaya ko, sabi ganyan. Buti na lang siguro. Ganyan, kaiyakin ka, pupunta ka ng ng ibang bansa. Ay, naku, sabi niya. Buti na, ko yun, na lagpasan ko yung na yun. Kasi, naiyak talaga ako sa utang yun. Tapos, ibabagsak lang ako na hindi ko naman ginawa yung parang na misunderstanding nga yung nangyari. So, lumabas ako doon, nagngangawa talaga ako. Iyakin talaga ako, day. So, nung sa naman, day, sa final, ayan, todo kabado talaga. So, ang mga bawal doon, bawal maggamit ng phone sa pagdating doon sa training center, i-off ang mga phone, din dapat naka-white, plain white ka. Tapos, dapat hindi ka late, ayan, para hindi, ang 60% if I'm not mistaken, galing sa atin yung attitude. Yung about naman sa pagluluto, dahil kasi ito yung, meron talagang muntik bumagsak. Hindi na talaga siya, 10 kami nung nag-training, hindi na talaga siya sira. Hindi na siya pinatuloy-tuloy nung sumabit siya doon sa serving, pagsiserve. Kasi ang pinakaamo mo doon, yung pinakasiserban mo doon ay yung nag-assessor ba tawag doon. Siya yung may sasabihin ka doon English. Then doon siya sumabit, then hindi na namin siya nakakausap kasi na lang siya, hindi na siya, tulala na siya. Ganun na yung reaction niya. So, buti na lang pinaglaban. Mabait din naman pala yung may-ari ng training center namin. Pinaglaban siya, bakit siya ibabagsak. Pero marami din talaga siyang hindi nagawa that time kasi pina-stop na siya talaga. Gusto talaga siya ibagsak nung assessor ba tawag doon. So, yung mga gagawin naman day about doon sa training center na step by step na ginawa namin sa training center. Sa final, ewan ko lang sa iba ito based lang sa experience ko hindi naman siya nasunod. Kasi yung unang-una naming nilinisan doon sa training assessment sa final na day, pinapila kami para maglinis ng CR. Ayan, hindi ako umuna kay kabado ako lagi. So, sa unang pa lang day, sa unang, yung unang nakapila, bad mood agad yung nag-training sa amin. Sabi niya, ganyan ba kayo? Alam niya, ganyan kayo magtrabaho sa ibang bansa. Sabing ganon. So, kaya kami, sa mga bandang huli, sa mga sumunod na nagkaroon kami ng idea, dapat ipakita nyo doon na yung lakas nyo talaga. So sa akin naman,
Ang una kasing ano, nakapila ay pinalinis daw sa kanya yung wall. Paano mo linisin yan? Lalamya-lamya daw. So, nung ako na, yung turn ko na ay yung takip ng drum, maraming stain talaga ng, parang lumang-luma na talaga siya ng tubig. So, iyan, paano mo linisan yan? Pinakita ko yung lakas po. Ganyan, nandun lang naman yung brush at sabon na powder. Ganyan, pakita mo talaga yung lakas mo sa mukha mo. Then, okay na, sabi niyang ganyan. Then, ang tabo naman, ang tabo. Yan, paano mo linisan yan? Then, ganun ulit, nakita ko, ganyan ako ulit. Ipakita mo talaga yung lakas mo. Then, pagkatapos namin doon, halo-halo na, gagagulo-gulo na, basta pumila ka kung saan ang hindi mo pa nagawa. Ang sa akin noon, pagkatapos ng CR, sa bintana, kasi marami nang isa lang vacuum, isa lang polisher, 'di ba? So hindi kayo sabay-sabay makakagawa. So kung saan may bakante, doon ka. Ako noon, sa CR, sa bintana, din pinalinis kami ng ibang CR na naman, ganyan. Then ibang room kasi yung una namin nilinisan, no? Hindi ako naka-vacuum doon. So lilipat na kami ng panibagong room, sasabihan kasi magluluto na yung iba. So sinabi ko sa na hindi pa ako naka-vacuum. So sabi niya, next time ka na, pagkatapos ng lahat doon, kasi doon sa unang room na at kung saan kami magluluto, andun din yung bed. So sa last na daw ako mag-vacuum. So pipila ka din doon sa pagluluto. Ang pagluluto naman, day, merong menu, di ba? Kasi tatlo lang kaming pang Hong Kong, tapos yung 7 pang Middle East na. So, ang aking pinili ay sweet and sour kasi yun yung masarap at yun yung madali din. At ang kabsa naman, ayoko kasi yung kabsa, ang pangit ng lasa. Yung stick naman nila na may sulat ng kumbaga bubunot daw, nakikita naman siya dahil, nababasa naman siya dahil. So pinili ko yung sweet and sour, hindi naman siya nakatingin, ganon. Then doon naman sa pagluluto dahil, tips ko sa inyo, dapat hindi kayo makalat. Yung mga pinaghiwaan nyo, yung mga basura nyo, idiretso nyo siya agad sa isang lagayan ng basurahan. Ano ka ng plastic, idiretso mo siya agad. So, ang importante naman dun about sa pagluluto dahil, hindi, yung lasa, okay lang yung lasa na hindi ganun ka-perfect. Basta yung lahat ng ingredient ay makikita niya doon. Then doon sa pagsiserve, dapat tama yung mo, then wag pag napagalitan nga tayo, wag na lang tayo sumagot. Mag-sorry na lang tayo kasi yan, matulad kayo sa akin, ganun. Mag-sorry na lang, wag na lang mga twiran. Then meron din akong about naman pala sa sa paglalaba, ayan. Pumila ako noon, then meron siyang mga on the spot question. Sabi sa akin, halimbawa, yan, may mancha yan ng dugo. Isasama mo ba yan sa washing? So, ano mo yung common sense mo? Sabihin mo nga hindi kasi may dugo. So, i-hand wash mo muna. Kung hindi pa rin natatanggal, i-try mo siya ng bleach or ng lemon, ganyan. So, nakapasa ako doon. Okay. Approved din. Sa pagplansya naman, doon ako kamuti, di ba? Hindi ko, sa training lang ako nakatry magplansya. So, ang pinili ko ay uniform ng bata. Yung t-shirt lang. Hindi ko pinili yung long sleeve. So, kasi pipili ka lang doon eh. So, ayun, pinakita lang sa kanya, nakatupi na, nakaplansya na. So, yun na yun. Okay din sa Dubai, okay. Yun. Nakaraos din. So, tips ko sa iba, meron kasing bumagsak dahil sa sinabi niya na andun sila lahat na ay hindi naman yan ginagawa sa abroad. Ay narinig nung nag-a-assist, binagsak siya. Attitude kasi ang malaking percent sa sa buong grade natin, no? So kaya kung mapagalitan, mag-sorry na lang, wag na lang sumagot. Ayan, ako talaga, ma'am, naiyak talaga. Kung hindi siguro ako umiyak, baka galit talaga yun. Pinanindigan talaga niya na galit. Umiyak talaga ako kasi yung 20 na yun, yung binayad ko doon, is utang yun. Then,
ibabagsak lang ako na hindi ko naman talaga ginawa yun. So, ganun ang naging experience ko sa test daday. So, ayan day, malapit na tayo day. So, isipin nyo lang lagi na hindi kayo babagsak. At saka gawin nyo yung best nyo. Ganun lang, ha? Hindi tayo babagsak. Ano ba? Bihira lang naman. Wag lang late. Basta yung ano yung sinabi sa inyo, instruction, sundin nyo lang. Para walang pagsisisi sa huli. So, ayan lang for this video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!